Ang lakas ng message ni Martin dito. Malakas ang message ni Martin. Kasi nga sabi niya, bakla sinabi na nga niya, 'di ba, noong video niya, I will not go alone. I will not be a scapegoat for other people's corruption. There are a lot of exciting plot twists to this story na aabangan natin. And yun dapat ang paipaliwanag ni Franco. Bakit ka nandun? What brought you to that location? Nalalabuan ako dyan kasi ang NBI loyalty is Malacanang, pero napagan ni Tambi, also nagpakita si Tambi sa house today. Exactly, bakit ganun ka-confident si Tambi? Mag-isip na kayo, bakit siya ganun ka-confident? You think today in control pa rin ng Malacanang? Hindi sila in control. Tingnan mo nga si Auntie Claire. Taranta nga sila dun sa imbis na yung reaction nila kay Franco Mabanta is a blanket denial that they have association with him. Do you think in control ang Malacanang dito sa mga nangyaring to? No, Malacanang is rattled. That's why Martin showed up in the House of Representatives showing his might and walking his walk victory. Ako naniniwala ako kay Franco na hindi siya nag-commit ng crime. I believe that. Pero, I'm sorry Franco, but you put yourself in a situation that you would be vulnerable to that kind of happening. Yun na lang masasabi ko. Ako naniniwala ako na Franco didn't commit any crime. Dahil sa pagkakakilala ko kay Franco, hindi ganyan magtrabaho si Franco. Napakadumi naman nung sasabihin mo na we will release this or else. Hindi na gumagana ngayon ang Bex. Hindi na ganyan ang ganapan. Walang gumaganyan. Wala nang gumaganyan ngayon. Just release it once and for all. Release the video once and for all. Ako talaga sa PGMN, ilabas yun na. Oo. Wala na pa tumpik-tumpik. And kasi kasi alam na namin na nakalin kayo kay BBM. Yun ang statement eh. So, what are you waiting for? Just release it. And that's it, pansit. Kaya pala magkakaaway mga trolls nila Martin. Kaya pala magkakaaway ang trolls nila Martin gaya nila Nico at ng PGMN anchors, which I don't understand. Sa totoo lang, parang bakit nyo kailangan patulan si Nico David? Tangina ko nga, di ko pinapatulan yan eh. Hindi ko talaga gets. Ayun. I unfollowed PGMN simula nang may hypocrite na doktora na obviously bayad to attack Leviste. Well, I think ngayon yung greatest criticism on PGMN is on the video. If you are saying that you have a video in which inamin nyo dito sa statement nyo na meron nga at ipapalabas ninyo, ipalabas nyo na. Ipalabas nyo na. Para magkaroon ng meat yung claim that you were actually lured in this situation. Pero kasi ang hirap kasi na ipaliwanag eh. Sabi ko nga yung legally meron kang lusot eh kapag instigation yung setup. If you are instigated to commit a crime. And that will not be considered a crime kasi kung in-instigate ka, if the willingness to do the crime did not come from you, meron kang legal excuse. Okay?
But that is on the legal conversation. That is on the legal conversation. Still, yung fact na mafo-fall ka doon sa ganong sitwasyon at nagkita kayo sa damputan ng pera, if you're going to take out the legal appreciation of the situation, tatanungin niya ng mga tao talaga, bakit? So kung in-instigate kayo dyan, at hindi naman talaga kayo yung nag-offer or whatever, in-instigate lang, show the video regardless. Hindi, saka alam mo yung machinations na to, no? The symbolism na bakit yung pera nakamaleta? Yes, oo. Kung ako, magpapadala ako ng message because the medium is the message. Again, the medium is the message. Pag ako, kumuha ko ng operations, nilagay ko sa maleta, sinong gusto kong padaplisan ng message na yun? Eh di tumatanggap ng maleta. Na of all ways that you can package a sting money nakalagay sa maleta. Nagigets ninyo? Kaya kita mo si Matibag, bakit 'di ba sabi si Matibag ano siya, malamya siya ngayon kay Franco. Why? Maybe he didn't know this operation. And if that is true, that maybe Matibag is unaware and alam mo, malaking message to ha sa part ni Martin. Malaking message to sa part ni Martin. Kasi, ganito, okay, review lang tayo ha. Franco's alignment is with Malacanang. Okay? Franco's alignment is with Malacanang. Client niya yan, hindi niya binabanatan ang Malacanang, diyan talaga siya nakahilera. If Franco is put in this situation, okay, in this very, very dire situation, sino ang magbe-benefit? Ewan ko, sino pa ba? Nasa dalawa lang yan. The devil and the deep blue sea. The devil or the deep blue sea. The devil or the deep blue sea. Yeah. Kung nagkaroon ng kung nagkaroon ng lapse of judgment si Franco at naipit siya dito sa dalawang ito, girl, ang lakas ng message ni Martin dito. Malakas ang message ni Martin. Kasi nga sabi niya, bakla sinabi na nga niya, 'di ba, noong video niya, I will not go alone. I will not be a scapegoat for other people's corruption. Mm-hmm. Hindi ang Kongreso ang nag-eeme ng mga kwarta-kwarta. Executive. It is the executive office, Keneso, di ba yun yung sinabi ni ano? The corruption happens in the executive office. They are the ones who kenemerot, ganyan. Talaga yun talaga, nakaturo talaga yung kamay ni ni Martin Romualdez kay BBM. So, ito, kung paano napunta sa ganyang sitwasyon si Franco, dapat mabigyan niya ito ng magandang explanation sa kanyang affidavit. Yes. Kasi doon natin malalaman eh. Kasi sinabi mo na set up ka. Kung na-set up ka, ba't ka nandun? What were you doing there? And what was the setup about? Diba? What was the setup about? At bakit alam ng kampo ni Martin na meron kayong i-release na video? Maybe hindi niya alam. Maybe hindi niya alam na may i-release na video.
Hindi ba? Kasi may kumakalat din na video, no? Ewan ko kung totoo yung video na yon na merong conversation, yung operative na calling Yeah, Franco. oo. Na NBI agent having a conversation with Franco. Na Kasi hindi naman nila ang mahirap dito, no? Mahirap dito kay Franco. Ang mahirap kasi dito kay Franco is inilaglag ka na ng Malacanang. Yes. Oo. Totoo. Teka, ito yung ano, may mga nagre-request kasi dito na panoorin daw yung arrest video ni Franco Mabanta. Ito nasa Bilyonaryo. Ayan, panoorin nga natin. Total, wala pang 2 minutes to eh. Ito raw yung arrest video. Ay, teka. Sorry. Ligyan ko lang ng ano ha, sound. Bakit walang sound? Teka lang, ano ba yung, ako ba yung ano, may problema? Bakit ganon? Ayan. Putang ina, asan yung arrest video na? Good. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Hands on the wall. Ready word? Meron ako. Nakon. Tara nyo na sir. Ready book. So, this is a traffic operation. As you can see, pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the traction to be masarap to be consummated. Okay? Positive yung maleta nandito. Hindi namin ginawa. Okay. Please naman, please naman. Ngayon, ano naman to? Ako, please. Posas. Posas. Hindi naman parang. Sino yung isang nagpamanggap ito si Julie? Dalawa. Dalawa. Good. Good. Kasi Okay. Ayun. Ayun yung video ng arrest. Di ba? Yun ang tanong eh. Why Franco would have to really have a good explanation. Why was he there? Yeah. What was he expecting? And was he expecting money? And when if he were expecting money, was he expecting money from Martin or somebody else? Di ba? Kasi ang daming ang daming para masundan nung ano, para without unang-una, bakit ang kausap ni Franco is tao sa NBI?
ikaw ba, pag ganyan ba, kakausapin mo ba yung, yung tao na hindi mo nakausap sa negotiation? Exactly. And I don't think Franco is dumb enough to get into the lion's den Hindi ba? ng Halimbawa hindi siya ako, ang kausap, komportable kung sino yung kausap niya. hindi Yes. ba, di ba halimbawa ako, You're- si Joey ang you're kausap ko. You're about to do a deal that is very, very important. Pagkatapos, you're going to talk to someone that you are not aware kung sino, na hindi mo alam na NBI agent. 'Di ba? I don't think Franco is Hindi, stupid halimbawa to ako, ano. Mm-mm. halimbawa ako, May chat conversation na sa halimbawa mga tao nito. ako yung, si Joey yung kadil ko. Exactly. Pero halimbawa, ang kachat ko si Joey. Halimbawa, ang kachat ko si Joey. Sabihin ko, Joey, may deal tayo, ganyan. Ano yun? Bigla lang kakausap ng iba pang tao? Hindi ba? Si Joey lang kakausapin ko. Tapos tatanong kay Joey, kailangan tayo magkita. Or whatever. Kasi si Joey yung kausap ko. Tapos biglang may kausap ka na iba on the way to the delivery na parang kami yung, baka ganun din yung ginawa nila na sinabihan siguro si Franco na inutusan. There are a lot of exciting plot twists to this story na aabangan natin. And yun dapat ang paipaliwanag ni Franco. Bakit ka nandun? What brought you to that location? Kasi And ang painful dyan, pag magsasabi ng totoo si Franco, maaaring meron talagang dun sa dalawang devil, maaaring meron talaga siyang masagasaan. Pero nandun na sa sitwasyon na in order to explain himself, kailangan niya talaga magsabi ng totoo para maintindihan ng lahat kung bakit siya nandun. Diba? Para maintindihan ng lahat kung bakit siya nandun. Well, that is the first question eh. And also, 350 million pesos for a video. 350 million pesos for a video. Parang, sorry yung 350 million pesos na ine-extort para sa video kuno. I think that's a giveaway na merong it's really part of a narrative. It's really part of a narrative na ano. Sino kaya ang naglabas ng pera na cash ang higpit ng bangko ngayon, sabi ni JM. Yan nga ang tanong, Sasper, bakit niya sinasabi na setup? Yun ano ba talaga ang reason bakit siya nandun at may involved na pera? Una-una, hindi siya withdraw. Nasa maleta nga eh. Nasa maleta na siya. Nandun na siya. Diba, message yun na nilagay sa maleta yung pera. Ibig sabihin, totoo ang maleta. Damay pala si CJ Hero. Pinangalanan si CJ Hero. Hindi, si CJ Hero kasi yung ang anchor nung palabas. Una-una, paano kayo nakarating sa 350 million na usapan? Gaano ba kadaming yung video? Correct. Ngayon, halimbawa, ikaw, Joey, papayag ba ng 350 million? Dapat, it's worth it, yung 350 million. Ngayon, kung if it's worth it, saan ang galing yung ebidensya na nandun sa video? Sino ba ang pwedeng magkaroon lang ng ebidensya na talagang sasabit si Martin? Sige nga, Joey, sagutin mo nga yan. di yung
Chocolates. Eh di yung isa doon sa Devil or the Deep Blue Sea. Yes, oo. Diba? You have to understand, kung totoo ngang ini-extort, okay, bakla, kung alam mo na eme-eme lang yung video, bakla, kailangan po bang go to the extent na kakutsabahin yung NBI about this? Hindi, girl. Maraming politiko, 'di ba? May mga politiko nang nagsasabi na may lumapit sa kanila, binabriban sila. Eh bakit hindi niyo pa pinahuli sa NBI? Eh binabriban pala kayo, ganyan. Eh ito, ina-extort kunwari. Nagpa-extort ka naman. Bakit ka magpapa-extort kung hindi daming yung video? Hindi ba? Kasi kung daming talaga yung video dahil ang ebidensya ay nanggaling sa isa sa Devil or the Deep Blue Sea, Deep Blue Sea. mararatel ka talaga. Oo. Mararatel ka talaga. Oo. Ang magagawa mo talaga, magpapadala ka talaga ng mensahe doon sa Devil or the Deep Blue Sea. Ilalagay mo ang pera sa maleta. Ganyanan tayo, sandali. Naalala nyo ba ang mga maletang ito? Guys, ang winner dito hindi si Mamshi or si Popshi. Hindi sila ang winner dito. Hindi sila ang winner dito. Ang winner dito, Pau, ang ingay mo daw, Pau. Ang ingay ba ni Pau? Dinig na dinig si Pau. Ayan. Ang winner dito, si Martin. Dito sa round na to, at least for this round, ang winner dito si Martin. I do not follow the logic. How did Romualdez get the help of NBI then? Sabi ni Larsis Gaming. Well, that's the message of Martin. Si Martin, namayagpag siya ng 3 taon. Nakapaglagay siya ng mga tao niya. Nakapagsiksik siya ng mga kung sino-sino sa bawat opisina. Kasi can you imagine, That's the message of Martin. He can make things happen. Makinig kayo, Ombudsman is in a quest to pin Martin down as the mastermind. Ikaw, NBI ka, nakarinig ka na merong lalabas na video, tas ina-extort si Martin, and the video would really pin Martin as the mastermind. Hindi mo ba titimbrihan yung ombudsman na, ombudsman, baka gusto yung anuhin tong PGMN in order to solidify Emerald? Bakit si Martin yung tutulungan mo? Eh di ba nga ang linyang nyo ngayon is ipin down si Martin as the mastermind. So nagbabala na si Martin, di ba? Hindi ako ang mastermind. I will not go down alone. Opak. Ilagay bigyan ng alam na natin. Martin knows that there is a malinaw ang mensahe ni Martin, merong conspiracy in order to pin him as the mastermind. Kung ganyan ang alam mong sitwasyon, titingnan mo ang lahat ng pwedeng avenues kung paano ka ipipin down. Social media, ganyan. Baka may nagchuchu kay... baka may nagchuchu kay baka may nagchuchu kay Martin. Ay, Martin. Guys, may nagpagawa ng video. Eto kasi kasi sabi nila parang hindi naman kasi hindi pa naman daw lumalabas. Eto nga yung point. Kapag hindi lumabas yung video, panalo si Martin. Di ibig sabihin ina-extort lang siya talaga for nothing. 'Di ba ang claim is ina-extort si Martin for 350 million. Pag walang video, o di ibig sabihin purely ina-extort lang siya. 'Di ba? Pag meron talagang video, well, it doesn't change the fact na ina-extort siya, pero at the same time, meron ng video na maaaring makasakit kay Martin. But that is yet to be proven kasi hanggang ngayon wala pa namang video 'Di ba? So pagka totoo merong video, may laban si Martin kasi sabihin ni Martin putang ina ni-extort niya nga ako because of that video
Pinaperahan nyo nga ako because of that video eh. Ito yung makinarya ninyo in order to fight your enemy. Mang-extort, manakot, etc. etc. Kung Kasi sakaling may pwede video, totoo yung video. Kasi pwede And rin kung kasi, wala yung video, pag wala yung video, still, the argument Girl, of Martin stands na ina-extort nyo ko. Ina-extort girl, ko si Martin. pwede kasing ang mangyari niyan, magkaroon ng negotiation on the back na, sige, Mhm. iurong ko ang kaso, pero umamin ka kung sino yung nagpagawa ng video. Oo. Correct, pwede rin ganun. Di ba, umamin ka kung sino yung nagpagawa ng video. Ganyan. Pero kailangan ilabas yung video para malaman na natin kung ano ba yung video na yan. Ang naman kaya nga dapat, ako talaga sa PGMN, if you would like to rescue your network, you have to release the video. Releasing the video will give you a fighting chance to stay relevant. Releasing the video will give you a fighting chance and a way out to revive your credibility. Meron talagang video. But of course, it's still going to be an uphill climb, ano? Kasi people are still going to ask questions. Why are you there? Why is Franco there in that meeting place? So you have to explain first kung bakit nandun si Franco. Okay? And then at the same time, you have to follow through doon sa claim ninyo na merong damning video against Martin. Ayun. Hinuli yata siya, Miss Joey, dahil sa kwentong barangay mo kagabi. Interrogation at negotiation. Doctrine lang galawang sindikato. Wala pa yung bloodbath ni VP, nagkakagulo na ang mga kalaban niya. I think it is within the interest of Bongbong Marcos to really tawag dito, throw Martin Romualdez under the bus. First and foremost, yung mga obvious reason, kung gusto niya ma-revive yung political career niya, kailangan niya talaga ng super laking isda na mailagay niya sa kulungan para bumango-bango siya sa masa. Okay? Of course, marami pa rin din naniniwala, hindi, kasalanan mo yan. Pinarating mo sa ganitong punto, ikaw talaga may kasalanan. But if mapapakulong niya si Martin, magbe-benefit si Bongbong Marcos dyan. Yun yung obvious na reason. Yung non-obvious na reason, ay yun yung pinag-uusapan natin nung isang gabi. 'Di ba? Na kung makikita ninyo, 'di ba nag-present ng delivery ng maleta yung 18 na former soldiers. 'Di ba? At kung makikita ninyo, yung delivery noon, paunti ng paunti habang tumatagal. 'Di ba? Paunti ng paunti habang tumatagal ang mga delivery. Ayan. So yung non-obvious reason, baka nagka-onsehan sila, behind the scenes. So kaya G na G itong sila, Mamshi and Popshi na ikemberlo itong si Martin. Ayun. Magulo talaga kasi sobrang konti ng information na meron tayo. Sa mga ka-DDS, please like naman natin ang video na to support Madam Jo. Yes, maraming salamat, Sailor Moon. Ako, yung asset na malapit kay Mabanta, i-invite ko siya sa isang meeting na komportable siya. Kung ako yung asset na malapit kay Mabanta, i-invite ko siya sa isang meeting na komportable siya. So, bakit komportable si Mabanta? Kasi yung sa level ni Mabanta na makipagtagpo sa isang meeting na very ang pangalan nito, sa isang meeting na sobrang sensitive. Bakit siya komportable? Yun yung question. And again, we will go back to the earlier question. He has to explain why he was there. Bakit siya nagtiwala doon sa NBI agent? Bakit siya komportable doon? 'Di ba? Ha? Oo. Ayun. Ang ingay mo, dinig na dinig ka. Oo. Sabi para karo kinakatay. Ayun. Miss Joey, kanina napanood ako ng vlogger, Pia ang name, pero not sure kung totoo may EPA lang. Pagkatapos na ibigay sa tao, Franco, pero sinundan daw sila ng NBI kung saan sila dadalhin yung pera. Envoy la. Andun daw
Naku, baka Pia Trinidad yung sinasabi mo, Del Ignacio, huwag ka maniwala doon. Ayun. Kailangan na tamaan si Tambi bago magsona para masabi ni Bangag. Kasi paano na yung mahiya naman kayo, walang nakulong. Baka di boboto si Martin sa impeachment. Ano kaya sa tingin mo, Miss Joey? Malabo. Kasi siguro kung merong number one priority si Martin, yun yung ma-impeach si Inday Sara. Ayun. Ayan, mangingikil ba sa ibang tao magsasabi, I will not go down? Mangingikil ba sa isang tao nagsabi na I will not go down alone at naka-freeze ang asset? Si Martin Romualdez na ngayon ang biktima. Well, actually, ito nga ano na to, kung ano, kasi marami pa naman tayong kulang na information eh. But if we're going to follow the breadcrumbs, si Franco, align siya sa Malacanang. Yun naman talaga yung totoong alignment ni Franco. Align siya sa Malacanang. Ngayon si Franco may ginawang video. Okay? At ano yun ko lang kasi mag-e-end live na tayo para klaro before tayo mag-end live. Klaro sa lahat kung ano yung umiikot sa aming isipan. Okay? Again, this is just a speculation. Okay? You may or may not agree with it. You may add what you think about this. You may try to make sense of the situation based on our speculation, or if you want to add variables to it, the better. 'Di ba? So para mas ma-figure out natin kung ano ba 'yung nangyayari. But eto kasi yung nalay down na natin na mga importanteng bagay. Franco Mabanta is aligned with Malacanang. Okay, he is aligned with Malacanang. Bongbong Marcos and Lisa Marcos has been Franco Mabanta's close friends. May deep friendship talaga siya. And if Franco Mabanta is going to choose between Martin Romualdez, Bongbong Marcos, and Lisa, I'm very sure ang pipiliin niya Bongbong and Lisa, not Martin. Okay. Now, according to Franco Mabanta, to PGMN, they have damning video of Martin Romualdez. Okay? So, yung question is, paano makakakuha ng damning na video ang PGMN? Kasi if it's super damning, malamang galing yun sa source. Diba? Doon sa mismo source. Okay? Marahil, okay, this part is highly speculative. Maaaring si Martin Romualdez reacted because yesterday was also the day, earlier yesterday, naglabas na yung ombudsman ng statement at inireport na ito sa mainstream media that Martin Romualdez is the mastermind of the flood control projects. Earlier, Martin Romualdez already said, wala sa akin ang korupsyon nasa executive. At ako ay hindi papayag na ako ang gagamitin yung scapegoat. At hindi ako papayag na ako lang ang gaganituhin nyo. Ganyan. So, again, this is still highly speculative portion of the story. Di natin alam. We need more information. Pero, kagaya ng sinasabi ko for the longest time, ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin mo is to underestimate Martin Romualdez. Di ba si Martin Romualdez, marami siyang role sa paglalagay ng tao sa iba't ibang opisina sa gobyerno. And di ba for quite some time itong sila Lisa Marcos at nabisi rin sila na magtanggal ng mga tao na bata kuno ni Martin. Ganyan. Nabisi rin sila sa pagtatanggal ng mga tao na ganyan. But not really, it wasn't really that. I don't know, because how are they going to differentiate na yung tao na yun ay tao ni Martin? At hindi talaga nila tao. 'Di ba? So, ang question is, ang possibility ay, maaaring natunugan ni Martin Romualdez
Okay? Maring natunugan ni Martin Romualdez na, mukhang may niluluto ang Malacanang laban sa akin. And perhaps, Martin Romualdez was able to seize that opportunity because the information that because he was able to get hold of that information. But this part is, of course, again, that part still highly speculative. But what we are saying here Ang is that masasabi, it is something that ang masasabi ko lang dito is, it is within Martin Romualdez's capability. ano to, preemptive strike. Oo. Oo. Martin's preemptive strike. Oo. Mukhang boboljakin siya talaga ng Malacanang ng bonggam-bongga. Pagkatapos, ang ginawa ngayon ni Martin, inunahan sila at the expense of PGMN and Franco Mabanta. Kanino galing ang markadong pera? O di baka doon sa nagpagawa ng video. Doon sa nagpagawa ng video. Sino ba nagpagawa ng video? Nalalabuan ako dyan kasi ang NBI loyalty is Malacanang pero napagan ni Tambi, also nagpakita si Tambi sa House today. Exactly, bakit ganun ka-confident si Tambi? Mag-isip na kayo, bakit siya ganun ka-confident? If kaya mag-preemptive, okay, you think today hindi in control ang Malacanang? Hindi sila you think today in control pa rin ang Malacanang? Hindi sila in control. Tingnan mo nga si Auntie Claire. Taranta nga sila dun sa imbis na yung reaction nila kay Franco Mabanta is a blanket denial that they have association with him. Do you think in control ang Malacanang dito sa mga nangyaring to? No, Malacanang is rattled. That's why Martin showed up in the House of Representatives showing his might and walking his walk victory. Kasi sa totoo lang yung walk na yun ni Martin Romualdez kanina sa House of Representatives, that is the walk of you think you know but you have no idea. Ako tingin ko ganun yung walk ni doon. So I think it's a very very strong message on the part of Martin na akala nyo kayo ang may hawak ng lahat. May hawak din siya. Basta ako, I never fall short na maghabilin sa inyo at magsabi sa inyo na sa lahat ng kalaban natin, ang pinakamatalino si Martin. Diba? Ayun lang. Sas, mag-last words ka na kasi mag-end live na ako. Ang last words ko is, wala lang, abangan na lang natin mga susunod. Ako am excited sa magiging affidavit ni Franco. Yes. Oo. And it's going to be a very, very painful one for him. Yeah. Oo. Yun lamang po. Maraming salamat sa mga nagbigay ng abuloy. At least abuloy, hindi maleta. Thank you very much. At maraming salamat din sa lahat ng nanood. Pasensya na kayo Meron tayong 2,776 viewers ngayong gabi. Ayan. At buhay na buhay mga chismosa. Maraming papasalamat lang kay Ma'am Rosel G. Vega Honey. Maraming